So let's continue our study and we're doing parang survey po. So bilis natin matapos sa 2 Timothy. Matatapusin natin ngayong umaga. 2 Timothy chapter 3 and 4. Pakibukas po ng ating Biblia sa 2 Timothy chapter 3 and 4. Babasahin ko lang po verse 14 hanggang chapter 4 verses 1 to 5. Chapter 3 verse 14 hanggang chapter 4 verse 1 to 5. Sundan niyo po ako sa inyong Tagalog version na Biblia. Pero mamaya po, as usual, tayo po ay lilipat sa Tagalog, isa-isahin natin po. So verse 14 of chapter 3, 2 Timothy. But you must continue in the things which you have learned and been assured of knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Manalangin po tayo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po na nagkatipon-tipon na naman kami at sa muli ay binigyang pagpapahalaga ang oras na ito para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Nandito po kami sa pangalan mo at sa umagang ito, hinihiling po namin ang banal na Espiritu na magbigay sa amin ng kaunawaan at baguhin mo rin po ang aming puso't isipan. Tulungan mo kami na mamuhay, lumakad ng ayon sa kalooban mo upang sa gayon ay maging asin at ilaw kami sa mga tao na nangangailangan sa iyo. Gamitin mo po ang bawat isa na mag-reach out ng mga tao pa, Panginoon, na walang relasyon sa iyo at hindi alam ang salita mo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na ikaw po ay mangungusap sa pangalan ni Jesus. Amen. So nais ko pong ipalala sa muli na itong epistle nito, 2 Timothy, ito yung last na sinulat ni Pablo mula sa kulungan bago siya i-execute, pugutan ng ulo. So ang mga Kristiyano po noon ay inusig. Sila po ay pinersecute sa panahon na ito, particularly sa noong first century. At ito po ay sa pamumuno, sa pamumuno ni Emperor Nero, ang emperor ng Roma. At si Pablo, alam na niya na malapit ng kanyang oras, so sinulat niya ang sulat nitong liham nito at sinulat niya ito sa isang pastor, sa Ephesus na nagngangalan si Timothy. At sa pagtatapos natin ngayong umaga sa aklat ng 2 Timothy ay nais ko pong makita ninyo na ang ating makikita ngayon based dito sa ating binasa na kung saan kinuha ang ating pag-usapan patungkol sa anchored in truth. Alam niyo po yung anchored, angkla, di ba yung barko may angkla palagi? Kasi kapag walang angkla, pag panahon ng bagyo, malakas ang hangin at malaki yung alon, pag hindi naka-angkla o kahit na po yung mga bangka, maliliit na bangka, ay ano po mangyayari? Aanurin po ang bangka, tatangayin po ang bangka. Ito po ay ilustrasyon na kung hindi po tayo nakaangkla sa salita ng Diyos, sa katotohanan, madali po tayong tangayin kung anong-anumang hangin na kung saan tayo ipapadpad ng hangin, ay matatangay tayo dahil hindi po tayo nakaangkla sa salita ng Diyos, sa katotohanan. Kaya po, ang title, ang ating subject ngayon, ang based sa scripture ay nakaangkla sa katotohanan. At sa ating text ngayon, i-address kung bakit kailangan natin manatiling nakaangkla sa katotohanan. At paano tayo mananatiling na nakaangkla sa katotohanan at ano ang mga responsibilidad natin
Knowing nga, alam natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi po ibinigay o nalaman natin basta lang na malaman natin mayroon tayong pananagutan sa katotohanan na nalaman natin. Balang araw, mananagot tayo kung ano ang ginawa natin sa salita ng Diyos. The more na nalalaman mo ang salita ng Diyos, the more na nalalaman mo ang katotohanan, the more na may pananagutan ka sa harapan ng Diyos. Sabi ng Biblia, sa mga nakakaalam sa kung ano ang tama, o sa ano ang katotohanan pero hindi nila ginagawa ang tama, ito ay kasalanan. Nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos. So, tatlong bagay po. Una, bakit kailangan natin nakaangkla sa katotohanan? Paano tayo mananatili na nakaangkla sa katotohanan? At ano ang mga responsibilidad natin sa mga katotohanan na natanggap natin o sa salita ng Diyos na nalaman natin? Una, ang dahilan, reason for being anchored in truth. So, titingnan po natin ito. Una, kasi ang dahilan kung bakit kailangan natin nakaangkla sa katotohanan dahil darating ang panahon na ang pag-ibig ay mami-misinterpret na. Love will be misinterpreted. Love will be misinterpreted. Pangalawa is dahil ang katotohanan na hindi na tatanggapin balang araw in the last days. In fact, nagsimula si Pablo dito patungkol sa mangyayari sa mga huling araw. So, una tingnan natin ang dahilan kung bakit kailangan natin nakaangkla sa katotohanan. Una, dahil ang pag-ibig ay hindi misinterpret na, hindi na tamang kahulugan ng pag-ibig. Darating sa mga huling araw na ang pag-ibig ay bibigyan na ng kahulugan ng mga tao at hindi na naayon sa salita ng Diyos. Tingnan nyo po, dito basahin ko muna sa verses 1 to 7. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kagulungan sapagkat ang mga tayo magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail, sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila na gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito ay inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Lahat ay gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay hindi nila naunawaan ang katotohanan. So, una po, isinalarawan ni Pablo, dinescribe ni Pablo ang kultura bago ang ikalawang pagbabalik ni Jesucristo, bago bumalik po ang Panginoon. Binigyan tayo ni Pablo, binigyan niya dito yung preacher, binigyan niya ng 19 na katangian kung ano ang magiging larawan ng kultura in the last days. And I believe we are in the last days na. Malapit nang bumalik ang Panginoon dahil nakikita na natin ang mga dinescribe dito na katangian na binasa natin. So, as we look at this sa mga palibot natin, may mga patunay na malapit na tayo sa muling pagbabalik ni Jesucristo. Binigay niya ang 19 na katangian para malaman natin kung ano ang kultura, ano ang panahon na ito, ano ang mga karamihang ang klaseng tao sa panahong ito bago ang pagbabalik ni Jesucristo. And today, sa ating modern na panahon, napapansin natin ito. So, 19 po, 19, nais ko pong banggitin. Una, ay ang mga tayo magiging maibigin sa sarili. Sa verse 2, maibigin sa sarili. Pangalawa, maibigin sa salapi. Marami, mapapansin na natin ito ngayon sa panahon natin. So, pangatlo, palalo, mayabang. Pang-apat, mapagmataas. Pang-lima, mapagsamantala. Pang-anim, suwail sa mga magulang. Pang-pito, walang utang na loob. Pang-walo, lapastangan sa Diyos. Walang respeto sa Diyos.
Pang-siyam, walang pagmamahal sa kapwa. Pang-sampu, walang habag. Okay, kaluoy. Pang-napulo, pang-sampu, panirang puri. Pang-11, walang pagpipigil sa sarili. Pang-12, marahas. Pang-13, walang pagpapahalaga sa mabuti. Pang-14, mga taksil. 15, padalos-dalos. 16, mayayabang. 17, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. 18, may anyo ng pagiging makadiyos, religyoso, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito. Sa madaling salita, walang transformation, pagbabago. Religyoso pero walang pagbabago. And then, parang kulang pa tayo dito sa Tagalog ng isa. But 19 sa English, lover of themselves, lovers of money, boaster, proud, blasphemers, disobedient, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, then headstrong, and then haughty, and then lovers of pleasure rather than lovers of God. 19, having a form of godliness but denying its power. Parang na-miss ko pag-count ang isa. So, but 19 lahat po itong mga katangian. So, isa-isa natin. Alam po natin ang maibigin sa sarili. Ito po yung minsan na alam po natin itong quotes. Bago mo mahalin ang iba, mahalin mo muna ang sarili mo. Tama po ba yun? Ang totoo, sa simula't simula, mahal mo na ang sarili mo. Bakit mo pinapaliguan ang sarili mo? Bakit mo tinututbrasan ng sarili mo yung ngipin mo? Bakit ayaw mo masaktan? Diba? Kasi mahal mo ang sarili mo. So, nature na talaga sa atin na mahal natin ang ating sarili. So, dito, ang pinaka-simpleng para maintindihan natin, makasarili siya, palaging sarili niya ang iniisip niya. Palaging sarili. Wala siyang pakialam sa ibang tao, basta mahal niya lang ay ang sarili, maibigin sa sarili. Pangalawa, simple, alam na natin ito, hindi na kailangan pa natin itong ipaliwanag pa, maibigin sa salapi. So, in fact, siguro karamihan ngayon kung tatanungin mo, anong gusto mo pag katapos mo ng pag-aaral? Gusto ko makaipon ako ng maraming pera, maging mayaman ako. Yun ang karamihan ngayon na goal sa buhay. Pangatlo, hindi na ito kailangan pa ipaliwanag, self-explanatory na ito po ang palalo. And then, proud. And then, blasphemers. Napastangan sa Diyos. Wala silang paggalang sa mga patungkol sa Diyos at wala silang paggalang sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Yun po ang lapastangan sa Diyos. Wala silang paggalang sa Diyos at wala silang paggalang sa mga bagay o tungkol sa Diyos. Disobedient, suwail sa mga magulang. Alam niyo po ba sa Old Testament na kapag ang mga anak ay suwail sa mga magulang, stricto noon. Pag hindi ka sumunod, dadaling ka sa assembly at ang magulang sasabi sa mga elders, sa mga tao sa Israel na itong anak ko hindi obedient, suwail. Ang gagawin ay babatuin ang anak mo hanggang sa mamatay. Praise God, hindi na ito ginagawa ngayon. Under na tayo sa grace, sa biyaya ng Diyos. Pero noon sa Old Testament, kamatayan ang ibibigay, ang parusa sa mga anak na suwail. So salamat sa Panginoon, no? Sa biyaya niya. Nasa ilalim na tayo ng biyaya ng Diyos. Unthankful, hindi marunong magpasalamat. Tanggap ng tanggap, hindi marunong magpasalamat. Holy, unholy, and then unholy, di ba, patungkol ito sa kabanalan. And then unloving. Ito pong unloving, hindi mapagmahal sa Grego. Ito po ay tumutukoy sa pagmamahal sa pamilya. Darating ang panahon na ang mga tao ay wala nang pagmamahal sa pamilya. Dahil nga po, kanina sa una, di ba, ang mahal na lang nila ay ang kanilang sarili. Darating ang panahon na wala nang paki sila, wala nang silang pag-ibig sa pamilya. Napapansin na po ba natin ito ngayong panahon natin? So malapit na tayo. We are closer sa pagbabalik ng Panginoon. We are in the last days. And
hindi mapagpatawad, hindi marunong magpatawad o hindi nagpapatawad. Yung ibig sabihin nito, yung nagkikimkim ka ng galit, bitterness. So, ito po ay isa sa mga katangian in the last days sa mga tao, slanderers. Slanderers, ang ibig sabihin po sa slanderers ay mga tao na ang palaging, alam na natin ito, marites, palagi pong pinag-uusapan ng ibang tao. Yun palagi yung kanilang kalingawan, ang kanilang entertainment. At ibig sabihin nito yung para ibaba ang reputation ng tao na pinag-uusapan nila. So ito palagi ang kanilang ginugugol nilang panahon sa mga walang saysay na mga ginagawa katulad nito pong pagiging marites. So walang control sa sarili. Brutal. Darating ang mga panahon na magiging violente ang mga tao. Magiging brutal. Sa Tagalog pa. Same pa rin sa English, no? Sa Tagalog, brutal, violente. Despisers of good, hindi maibigin sa mabuti. At mga taksil. Darating po ang panahon na, alam niyo po yun na yung pakiramdam na ibitray ka ng pamilya mo o kaibigan mo. Ito po mangyayari. Ikaw po ay or in the last day, darating mga panahon na kung saan pagtataksilan. Alam po natin ito siguro sa iba kung anong feeling ng pinagtataksilan, lalo na sa mga nagmahal. So, anyway, move tayo po. So, and then this is headstrong, ito po ay padalos-dalos na gumagawa po ng mali, ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Haughty, mayabang, lovers of pleasure, kalayawan, maibigin sa kalayawan, puro kalayawan, at sabi po dito, rather than lovers of God, imbis na ibigin ng Diyos, ay sariling kalayawan palagi ang kanyang iniisip at ginagawa. Then, last, having the form, dito po mababasa natin sa verse 5, sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Sa Grego po ang ibig sabihin, hindi tayo nagbibigay ng sariling kahulugan. Pero ito ay self-explanatory din po, madaling maintindihan. Pero it refers in Greeks na ito po mga tao nito ay religyoso. Sa appearance, makikita mo sobrang religyoso, pero walang relasyon sa Panginoon. Walang relasyon. Naalala ko po noon, bago pa ako na born again. Bago po ako na born again, religious na family po kami. And pagkatapos ng simba, and even during the simba, ay merong mga chismisan, punaan. So, but they are religious, di ba? Sa loob mismo ng simba or pagkatapos ng simba. So, ito po yung tinutukoy dito, or people will have talagang interesado sila sa mga spiritual na bagay, pero wala po ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ano po ba ang ibig sabihin nito na walang kapangyarihan ng Diyos sa kanila? Or sabi po dito, hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. So madaling ma-interpret na po sa kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, walang pagbabago, wala silang tunay na relasyon sa Panginoon. Dahil ang taong may tunay na relasyon ay babaguhin ka ng relasyon nito sa relasyon mo sa Panginoon. Kung ang mayroon ka lang ay reliyon, dito nga po sinabi, hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Walang transformation, pagbabago. Religyoso po sila, labas-pasok sa simbahan, and even nakikinig palagi ng salita ng Diyos. Pero hindi naman nakikita po ang kapangyarihan nito ng Diyos sa kanilang pamumuhay. Walang pagbabago. Again, ulitin ko po, kung meron kang tunay na relasyon sa Panginoon, ang relasyon mo sa Diyos, babaguhin ka ng relasyon mo sa Diyos. Do you agree po? Yung po sabi sa Biblia sa 2 Corinthians, sino mang nakipag-isa kay Kristo, ang dati ay wala na at ang mayroon na siya ay bagong pagkatao. You are a new creation or creature in Christ. Mahalaga po yun. I-take note nyo po, tandaan nyo po. Kung may relasyon ka sa Diyos, babaguhin ka ng relasyon mo sa Diyos. Magkakaroon po ng transformation. Pero again, balik po tayo dito na sila po ay may alam patungkol sa Diyos. Palagi pong nagsisimba, nakikinig sa salita ng Diyos, pero wala pong relasyon sa Diyos. Naalala niyo po sa Matthew na maraming mga tao tatawag sa Diyos, Lord, Lord! Anong sabi po ng Diyos sa kanila? Lumayo kayo, hindi ko kayo kilala, kayong gumagawa ng masama. Wala pong transformation. Denying the power of Jesus Christ. So, sa kabuuan, in summary, sa 19 na katangian na binanggit dito,
ito po ay ang mga tao na ang henerasyon na puro sarili ang iniisip, pera ang iniisip, at kalayawan, sariling kalayawan ang iniisip, maibigin sa kalayawan, imbis na ibigin ang Diyos, sila ay mag-a-appear, sila ay makikitang reliyoso, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang pamumuhay. In summary po, sa 19 na katangian na binanggit dito. Tingnan po natin, para mas lalong maintindihan natin. Katulad po, di ba, ng Facebook, kasi di ba sa Facebook gusto natin na may connection sa mga kaibigan. Bakit po tayo nagpo-post patungkol sa ating sarili? Kasi gusto natin, siguro ang iba, I cannot judge sa iba, gusto lang na parang para malaman ng kaibigan kung ano na yung kanyang katayuan or kumusta na siya. Pero, but then others, ginagawa nyo para, gusto ko maraming views, maraming likes, maraming heart. So, it's like that, di ba? Sometimes, gusto mo lang pakainin ang iyong laman. Gusto mong i-feed ang iyong laman kasi the more na maraming nagla-likes, maraming nag-heart, maraming nag-appreciate sa iyo, anong feeling po? Wow! Ang sarap sa feeling, di po ba? Kasi gusto mo yon sa sarili mo. Look at me, tingnan nyo ako, makinig kayo sa akin, maganda ako, pogi ako. Pero hindi ko sinasabi na wag nyo to condemn or wag nyo nang gawin. But mostly, ngayon sa generation is, di ba, ngayon makikita na natin na maraming ganito na maibigin sa sarili. So, and then love of money. So, marami ngayon sa Facebook na nagpo-promote paano ka o sa social media paano ka magiging mayaman, and then you will click that one, parang pagtuturo kasi gusto mo rin na maging mayaman. And then what happened? Kasi inanukan, magbigay ka muna ng ganitong amount para mag-click ito sa iyo, and then ano po nangyari? Na-scam. So, palagi po, mag-ingat po tayo, ang punto lang dito, mag-ingat po tayo na hindi po masama na maging mayaman, hindi po masama na magkaroon ng pera, ang masama po dito ay ang ibigin ng pera. Na pag-usapan na po natin ito, na kung saan palaging focus ay palaging magkaroon ng maraming pera. And maaaring gamitin nila ang mga material na bagay para hindi ka na makapag-focus sa Diyos. Hindi ka na makagawa ng ginagawa mo para sa Panginoon dahil itong mga bagay na ito, imbis na ito ay maging blessing, ito ay maging pressure na sa iyong buhay at to the point na wala nahadlangan na o di na maganda ang relasyon mo sa Panginoon. And again, dito yung patungkol sa sinabi sa verse 5, may anyo ng pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay o sa kanilang pamumuhay. They appear na religyoso, pero again, they are unchanged. Yung buhay nila walang changes. And kailangan po natin na maging discerning sa panahon natin as we get closer sa muling pagbabalik po ng Panginoon. Marami mga tao na magiging sound na religious and sound spiritual, pero maaaring hindi pareho sa relasyon na mayroon ka kay Lord, kay God. Ito po kasi yung meron tayo sa panahon natin na iisa lang naman yung Diyos natin at hindi na na-identify po ang katotohanan. But again, nais ko pong i-point out sa inyo mula dito sa binasa natin, ang pag-ibig po ay mamimisinterpret. Tingnan nyo po ang number 1 and 2 na binanggit ko kanina. Ano po yon? Ang maibigin sa sarili at iibigin ang salapi. Yung definition na ng pag-ibig nila ay ibigin mo ang iyong sarili. It's like what I said kanina na ibigin mo muna ang sarili mo bago mo magawang ibigin ang iyong kapwa. Pero tingnan mo si Jesucristo, as a Christian, ano bang tunay na pag-ibig? Selfless. Hindi po self-centered. Sinacrifice niya ang kanyang sarili. At hindi po totoo yun na hindi natin mahal ang ating sarili. Sa simula't simula pa, mahal na natin ang ating sarili. Kaya nga po sinabi ng Biblia, ngayon ay kailangan mong itanggihan ang iyong sarili, i-deny ang iyong sarili, take up your cross at ipalo natin si God. Pag pinalo natin si God, ibig sabihin na hindi na po sentro ng buhay natin ang ating sarili, kundi ang Panginoon ang sentro ng buhay natin. So, and then, again, another na
mamimisinterpret ang pag-ibig. Tingnan nyo po sa binanggit ko kanina sa number 9, ang labing hindi na mapagmahal. And then number 14, hindi na sila maibigin sa mabuti. Hindi na nila iibigin kung ano ang mabuti. And then in number 18, na binanggit kanina, lovers na sila ng kalayawan. Iibigin nila ang kalayawan imbis na iibigin ang Diyos. So, yun po yung dahilan, unang dahilan kung bakit kailangan natin nakaangkla sa katotohanan dahil maaaring matwist tayo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. And then pangalawa, hindi na po tatanggapin ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Tingnan nyo po sa verse 7 and 8. Basahin ko po. Sundan nyo po ko, verse 7 and 8. Lahat na may gustong matutunan ng mga babae ito, ngunit kailanman hindi nila nauunawaan ang katotohanan. At tulad din na Jannes at Jambres na sumalungat kay Moses, sila ay sumalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip sa kabutihan o iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. And then jump po tayo dito sa verse 4 ng chapter 4. Tingnan niyo po, chapter 4 verse 4. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. So, yan po ang dahilan, pangalawang dahilan kung bakit kailangan natin nakaangkla sa katotohanan. So, basically, sa binasa natin, may tatlong tao po, klaseng tao, pag nakatanggap po ng salita ng Diyos, katotohanan. Una, may mga tao na narinig nilang katotohanan pero hindi nila i-acknowledge na ito ay katotohanan. Hindi nila ito tatanggapin na katotohanan. Pangalawa, sasalungatin nila ang katotohanan. Lahat ng sinasabi sa salita ng Diyos ay sasalungatin nila. Pangatlo, tatalikuran. May mga taong tatalikod sa salita ng Diyos. Tatalikuran nila. Hindi sila mag-a-abide, hindi nila tatanggapin ang mga sinasabi mula sa Biblia, ang salita ng Diyos. Bakit po ito? Bakit po ngayon hindi mo na malaman kung ano ang katotohanan? As a Christian, you should know kung ano ang truth, and it's in the Bible, the Word of God. And si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Pero maraming mga tao ngayon hindi alam ang truth. Bakit? Una po, dahil po may mga tao na nagsasabi, okay, pastor, yan po ay sayo ng katotohanan, pero iba rin sa akin ang katotohanan ko na mayroon ako. So ang sayo lang, ang sa akin sa akin. So hindi na ma-identify ang katotohanan dahil hindi po itong standards. May kanya-kanya ng katotohanan na pinangahawakan, pananaw. Imbis na isa lang dapat ang salita ng Diyos. Ang sayo ay sayo lang, pero iba din ang katotohanan na mayroon ako. Pangalawa, may mga tao na ganito po, okay, pag sinabi mo yan ang katotohanan, pastor, nagdi-discriminate ka, may prejudice. So kapag nagsalita ka about from the Bible again sa same-sex marriage, pastor, dinidiscriminate mo na kami. Diba? So hindi mo na ma-identify kung ano ang truth dahil kapag ginawa mo yon, paparatangan ka ng discrimination o prejudice. Pangatlo, isa lang naman yung Diyos natin, magsama-sama tayo. Kahit anong religion natin, isa lang naman yung Diyos natin. Which is wrong. Kasi sa iba po, sinasabi na si Jesus ay propeta lamang. Sa iba po, sinasabi na si Jesus ay tao lamang. Sa iba po ay si Jesus, si Lord lang, hindi siya kapantay ng Almighty God. Pero, isa lang naman ang ating Diyos. Ang iba, meron silang ginawa na sarili nilang Diyos na gusto nila may nakikita nila. Which is, hindi na ma-identify ang katotohanan kung atin tatanggapin po ang mga bagay nito. Ang punto po ito po dapat ang standard natin, hindi po ang opinion ng tao. Ang salita ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo po? So, hindi po talaga, magkakaroon ng kaguluhan. At hindi na po ma-identify ang katotohanan at hindi na po tayo nakaangkla sa katotohanan, nakabase na tayo sa pananaw ng tao, imbis na nakabase sa salita ng Diyos. Kaya po ito pong dahilan na kailangan natin importante na nakaangkla tayo sa katotohanan upang, gaya po ng bangka, hindi po tayo tinatangay ng hangin kung saan-saan. Amen? So, pangalawang punto, paano tayo mananatiling nakaangkla sa salita ng Diyos? Practical. Paano po tayo
mananatiling nakaangkla sa salita ng Diyos. Basahin ko po sa chapter 3 verses 14 hanggang 17. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sa simple po, upang manatili po tayo nakaangkla sa salita ng Diyos, ang sagot po ay basahin po natin ang salita ng Diyos at ito po ang ating panghawakan sa ating buhay, sa ating puso. Ito po ang basihan dapat ng katotohanan, ang salita ng Diyos, ang Biblia. So, ang salita ng Diyos ang dapat na maging sentro at panghawakan natin patungkol sa katotohanan at ito lamang po ang nagbibigay ng katotohanan. Ang salita ng Diyos, ang salita ni Jesucristo. So ito po ay hininga. Dito po, sinabi dito na ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Sa Grego, katulad po diba ng pagbibigay buhay kay Adan, hiningihan ng Diyos. Si Adan at nagkaroon siya ng buhay. Sa Grego, ito kinasiyahan ng Diyos. Ito po ay mula sa bibig, sa isip, sa puso ng Diyos at ginamit niya po ang mga tao, mga Kristiyano na may takot sa Kanya, may paggalang sa Kanya na pinakilos ng banal na Espiritu upang isulat ang lahat ng Kanyang salita na ipinahayag sa mga taong ito na pinili ng Diyos. From Genesis to Revelation, ito po ay kinasiyahan ng Diyos. Amen? Ito po ay salita ng Diyos. At kung naniniwala ka na ito ay salita ng Diyos, ito lamang ang pangahawakan at paniniwalaan mo sa iyong buhay. So that's why, importante po talaga na meron tayong sariling Biblia na binabasa natin ang ating Biblia. Kung wala po kayong Biblia, we would love na bigyan po kayo ng Biblia. Meron pa po tayong Biblia. Pero the next time po, importante din na dalhin nyo po ang inyong Biblia. But then, kung hindi naman po kayo nakakabasa na, there's still way para malaman yung salita ng Diyos. Meron na ngayon mga audio, hindi po ba? Mga audio na pakikinggan nyo lang, i-click nyo kung anong gusto nyong aklat na basahin, chapter, and then i-click nyo yung audio, and then babasahin na ng cellphone ang Bible, and then maririnig mo, malalaman mo ang Bible. So, palagi may paraan para malaman natin ang salita ng Diyos. So, yun po, mahalaga po na manatili tayong nakaangkla sa salita ng Diyos at ito po ay ang Biblia. Pero ano naman po ang ating responsibilidad ngayon na alam natin ang katotohanan ng salita ng Diyos? Tingnan niyo po sa verses 2 to 5 of chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 5. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruanan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay babaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin munang lubos ang iyong paglilingkod. Yung context dito ay ina-address niya, tinutukoy niya ito kay Timothy, pero ang broader context nito ay para sa lahat ng mga mananampalataya. At mapapansin nyo po dito na ito ay part ng last days na mga tao ngayon maghahanap na ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi yung parang na-entertain sila. Kaya po dito sa
Sa simbahan natin, wala tayong gimmicks. Hindi tayo po dito, nandito para entertain ang tao. Nandito po ako sa responsibilidad na maging tapat sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ay hindi po para entertain ng tao. Pero darating yung taon, may mga tao na maghahanap, ayoko niyan kasi hindi ako na-entertain. Gusto ko yung may joke, yung mga marami sa social media na puro na lang na pagkatapos ng service, ang kabuuan na natutunan, na natatandaan yung mga joke, mga entertainment na message, imbis na nakapokus sa salita ng Diyos, na yun dapat ang matandaan pagkatapos ng service. Pero hindi ko sinasabi na hindi maganda hindi bawal mag-joke. Okay lang yun, pero kung doon na lang palagi nakapokus para kilitiin ang tenga ng tao, entertain ng tao, hindi na po ito yung eksaktong tungkulin ng isang mangangaral. Ang mga ngaral, ang tungkulin niya ay ituro sa tao ang buong katuruanan, ang salita ng Diyos. Teach the whole counsel of God. Sabi ni Paul, I teach the whole counsel of God para wala akong pananagutan sa mga taong ito. Dahil itinuro ko ang buong katuruanan, ang salita ng Diyos. So ano po yung responsibility natin? Ngayon, tayo po na nakakaalam ng salita ng Diyos. Dito po sinabi dito ni Paul, again, sa context dito kay Timothy, the broader context ay sa lahat ng mananampalataya. Sinasabi niya ito dito, sinasabi niya ito rin sa atin. Verse 2, pangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapin mong gawing iyan, napapanahon man o hindi. Ano ibig sabihin? Handa ka palaging magbahagi ng salita ng Diyos. Ready ka palagi. Hindi yung, hindi ako ready ngayon eh. So next time na lang. Kailangan na, sabi dito, dapat na in season or out of season, handa ka na magbahagi ng salita ng Diyos. Mag-share sa ibang tao. Kaya nga po, minsan, para matanda natin, either kung hindi po tayo makasulat, para matanda natin, we can use those notes para maging ready tayo sa pag-share sa iba. Or either we can, panoorin natin otro, ngadto sa recording, para mahitigamnan natin kung nano ang ginadman natin sa Bible study o sa Word of God. And then we can remember kung ano ang itinuro. And then we can be ready na magbahagi sa salita ng Diyos. But if you don't have desire na i-share kung anong natanggap mo sa Panginoon, then you will lose it pagkatapos ng service. Pagkatapos nito, wala na. Hindi mo na matatandaan lahat. Kasi the more na may desire po tayo na ibahagi kung ano ang natatanggap natin sa Panginoon, matatanda natin ang gusto nating tandaan yon dahil gusto natin na ibahagi ito sa ibang tao at ready tayo na ibahagi ito sa ibang tao. That's why hindi po tayo ready na magbahagi because we don't take time po para i-review or tandaan or take notes po ang salita ng Diyos o pakinggan muli ang salita ng Diyos. So be always ready po. Ang Kristiyano po ay dapat laging handa. Boy Scout, Girl Scout, laging handa, pero ang Kristiyano ganun din. Pagdating sa salita ng Diyos, laging handa na magbahagi ng salita ng Diyos. Pangalawa, sabi po dito sa verse 5, ngunit ikaw maging mahinaon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita. Sa English, do the work of an evangelist. Ano po yung trabaho ng evangelist? Magdala po ng kaluluwa sa Panginoon, mag-reach out po ng mga tao para makakilala sila sa Panginoon, ibahagi po ang mabuting balita. Sa madaling salita, ibahagi niyo po kung paano po kayo naligtas. Kung alam niyo po kung paano kayo naligtas, alam niyo rin kung anong ibabahagi niyo sa ibang tao kung paano sila maliligtas. At hindi po ito dahil sa mabuti kayong tao, hindi po dahil sa mga ginagawa niyo, ito po ay dahil sa kagandahang loob ni Jesucristo na binayaran niya ang ating mga kasalanan doon sa cross. Bahagi niyo po. Sa gayon, marami din ang mga tao na makatanggap ng buhay na walang hanggan. Marami pong mga tao ngayon ay nagpapakamatay, namamatay, at maraming tao nangangailangan na makarinig po ng mensahe ng kaligtasan. Kaya nga po yun yung passion namin palagi sa kulungan, na palaging magbahagi po ng mabuting balita dahil you never know kung ano ang mangyayari. Diyos lang nakakalam kung anong mangyayari sa sunod, sa pagkabukas. Pero ang importante ay nakakasigurado ka sa iyong kaligtasan. Kung saan ka mapupunta kung sakaling dumating ang iyong oras. At maaari ka makasigurado, hindi sa pamagitan ng opinyon ng tao, kundi sa pangako ng Diyos mula sa kanyang salita.
John 3:16, ng sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi mapupunta sa impyerno, hindi mapupunta sa walang hanggang kamatayan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon po yan sa presensya ng Diyos. Makakasama mo ang Diyos. In conclusion po, tapusin ko po sa pagbasa sa Efeso Kapitulo 4. Versikulo 14 at 15 po. Efeso 4, versikulo 14 at 15, nang sa gayon hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Ang lumalago po sa Panginoon, ang nag-grow, nagmamature po sa kanilang relasyon sa Panginoon, hindi po na natatangay ng ibang katuruanan, kundi nananatili siya sa katuruanan mula sa salita ng Diyos. Ay kung sakaling matangay ka po, maring hindi ka pa lumalago sa iyong relasyon sa Panginoon. Hindi ka pa lumalago sa Panginoon, hindi mo pa kilala siguro ang Panginoon sa buhay mo. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong salita. Sa muli ay kami ay pinalalahanan mo patungkol sa mangyayari sa last days. Ngunit ang higit na mas mahalaga ang iyong pagbabalik, Panginoon, na malapit ng iyong pagbabalik. At ito po ay ini-expect namin at hinihintay po namin. At salamat po, Panginoon, na ikaw po ay magbabalik. Ngunit sa oras na ito, habang hindi ka pa bumabalik, nais po namin, Panginoon, na manatili na nakaangkla sa katotohanan. At salamat po na binigay mo po ang Biblia, binigay mo po itong scripture, itong salita mo, upang maging gabay sa aming buhay, upang manatili kaming lumalakad sa katotohanan at namumuhay sa katotohanan. Maraming salamat po sa oras nito, sa pangalan ni Jesus. Amen. If you need prayer, then we are now going sa prayer to pray for you.